Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight.
Angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. So, maayong aga gid sa tanan. Domingo kag adlaw sa atong pagpanimbahon. Yes, although nga wala kita gihapon sa lugar nga sa di nag-gather kita together as a church, apang hindi naton pwede nga biyaan ang atong panimbahon kada Domingo. Gani I encourage sa tanan nga members ng iglesia dira sa Tachira to please sa pagkuha na sa inyong mga Bible samtang kita maghahanda sa aton pagtuon kag pag-alagad sa aton Ginoo, pag-worship sa iya sa espiritu kag kamaturan sa sining nga aga. And by the way, subong adlaw is Mother's Day. Although nga wala sa Biblia, no, nga kita mag-celebrate sang Mother's Day, hindi naton nga manigar nga may mga nanay, no, nga dapat naton hatagan sang pasidungog sa sining adlaw sa pagselebrar sang kalibutan, no, sang Mother's Day. Although makasiling kita nga medyo hindi gid masadya ang pag-celebrate sumong because ang mga malls sarado, ang mga restaurant sarado, hindi kita maka-enjoy pot sa mga nanay sa subong adlaw apang aton pasalamatan ang mga nanay, no, sa sining adlaw sang sakripisyo nila sa panimalay kag makita naton kag hibaluan naton nga hindi basta-basta ang papel, no, sang isa ka nanay sa isa ka panimalay kag makita naton nga ang isa ka panimalay kung may ara gani isang nanay masiling naton virtuous woman, no, kita naton ang katahom sang panimalay, no, tungod sila nga nanay nga nangin suga, nangin maayo nga impluwensya sa iyang mga kabataan, kag nangin maayo nga timbang, katabang sa iyang nga bana sa pagpadalagan sang pamilya nga sa diin ginahatag sang Dios sa ila. So mga nanay, saludo kami sa inyo. Salamat gid sang inyo dako nga partisipasyon kag bulig sa amon nga mga tatay kag I encourage sa mga kabataan sa paghatag sang nagakadapat nga honor kag nagakadapat nga pagpasalamat, no, sa mga nanay sa sining adlaw. Apang mga katuran may ara kagid dako, mas dako nga pagselebrar sa mga nanay, no? Ang isa ka dako pagid gaglabaw sa tanan nga subong adlaw sang Domingo, adlaw nga dapat ihatag naton ang atensyon sa aton Ginoo. Yes, hindi lamang sa adlaw nga Domingo, dapat sa adlaw-adlaw nga tanan. Apang nangin espesyal ini adlaw nga Domingo tungod sa diin kita nga mga believers, mga anak sang Dios, mga luwas na, no, mag-isa bisan pa sa live stream lamang sa sining nga Domingo sa pagdaig sa paghatag sang
glory sa aton manluluwas sa aton Dios sa sining adlaw. Kag hindi na ako magdamo pa sa storya, akon pa kamo pangabayon to please have your Bible, kag pag-abrihan ninyo ang inyong mga Biblia sa book of 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Actually, madamo kita sa mga verses nga pagatun-an, but for the sake of time, amo lamang ini aton basahon. Please no, kag ako naga-encourage man sa mga friends that are online. Kabalo ko nga may ara man kamo mga Bibles, please kuhaan ninyo yung mga Biblia as we study the Word of God, as we worship our Savior, our Creator, the Lord Jesus Christ sa sininga adlaw. No? So, kag antes galis na, antes kumalipat, nagapasalamat ako sa tanan that are online sa siningaga. Salamat sa inyo nga sa paghatag sang time. Kabalo ko nga bisan Sunday, may mga buluhaton kamo. Dapat ninyo buhaton apang atong gitandaan nga sa sining adlaw we should set aside some time, no, para iya sa pag-worship, pag-study, pag-meditate sa pulong sa Ginoo as a church. No? Okay? So ako nini pagbasahon mauturan, sundan ninyo dira sa inyong mga mata, diri sa 2 Timothy chapter 2 verse 20. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Verse 21, if a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Let us pray. Amay nga balaan, Lord, nagpalapit kami, nagpubos sa among mga kaugalingon sa sining aga. Lord, as we study your word, please, tagi kami, amay Lord, sa pangunang-una, pag-intindi, paghangop, kasing-kasing nga mahumok sa liwat, amon mahangpan imong mga pulo. I'm praying, O God, Lord, sa mga katawhan that are online, Ginoo, nagpasalamat sa ila presensya. Akong pagpangamuyo, akong tani, bless mo sila, my Lord, kaming matag sa kada isa sa amon ang imong pulo, amon pagatunan sa bunga ka. Nga ma-apply namon sa amon mga kabuhi, samtang kami, Ginoo Lord, nagapadayon sa pagkabuhi sa inyong kalibutan. Kaya hindi lamang sa samtang kami, amay, nagatubang sa padayon nga crisis, nadala sa COVID-19, Ginoo, kabay ini nga mga pulong makatag-hatag sa amon sang strength. Maka-remind sa amon na amon existence sa sining kalibutan, hindi lamang para magkabuhi para sa amon kaugalingon, hindi lamang para makakaon, hindi lamang para makatipon sa mga material nga butang, but, O God, nga ari kami, labaw sa tanan nga imo kami ginluwas, tungod imo kami gamiton. Mamangin, gani sa sining mga verses sa amon ginbasa, gitudloan mo kami kung paano kami mangin vessel unto honor, ready the master's use. Ready, mangin handa, nga imo kami magamit, Ginoo. Anytime. Nga imo kami paggamiton sa imo dira ulubasan. Gani, kabay, Ginoo. Ini nga mga truths amon makita, kag mangin prioridad namon sa amon kabuhi. Kabalo kami nga in this text, intugduan mo kami, Ginoo, kung paano kami mangin galamiton. Kag nasiling dire, kung amo iga-purge sa amon mga kaugalingon, sa sining amo utang. Kag ina, subong aga, amo ina ang mga utang, ang amon ako lang pagpangamuyo, akong tani, Ginoo Lord, babato namon ay mo pagtudlo. I-bless ang kada isa.
Nagpasalamat man kami, Ginoo Lord, sa iyong pag-ubay sa amon, sa bilog nga simana, sa pagpadayon nimo pag-supply sa amon mga kinahanglanon, mga material ng utang, pagkaon, shelter, labaw sa tanan protection, Ginoo Lord, sa paghatag mo sa amon sa safety sa sining balatian na nagaduging subong. Pod sa mga members ng kasimbahan na sa imong mga kanakan. Hindi lamang sa Tachera, kundi ugad Lord sa mga matuod nga imong mga katawhan, Ginoo Lord, makaangkon sa kaluwasan, pinagi pagtuo dira sa gospel. Hindi pagsalig sa ilang mga kaugalingon nga mahimo. Ginoo, akong inatugyan ang kada isa sa siningata as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. So, mga kauturan, sa sining adlaw aton pagatun-an kag magawali ako sa message entitled Vessel unto Honor. Vessel unto Honor. So ang word nga vessel nagambal na sang suludlan. Suludlan na nagahatag sang dungog sa iyang master. So sa previous verses ang sining chapter mga turan 2 Timothy na mention dira mga kauturan ang aton trabaho bilang mga luwas. In-mention dira nga we are soldiers. Si Paul nag-advise kay Timothy, nagtudlo kay Timothy nga bilang isa ka soldado sang Dios, magkabuhi sa amo sina nga pamaagi nga pagkabuhi. Gintudlo ni Paul kung ano ang trabaho sa isa ka Kristiyanon, kag isa na dira nga nangin sundalo kita sang Dios. Kag ang duty sang isa ka soldado is to defend, to fight, autoran sa mga kontra sang gospel. Mo na nangin trabaho naton mga turan. Kag in these verses mga turan, makita naton sa ginbasa naton nga halin sa aton trabaho nagsaylo si Paul mga turan sa paghambal kung paano naman kita gamiton sang Dios. So actually Paul in the previous verses mga turan nagasiling Timothy, don't be ashamed of the gospel. Don't be ashamed of me. Amo na ang palbira ni Paul mga turan kay Timothy. But in this verse mga turan, nag-shift si Paul sa pagtudlo kay Timothy na hindi lamang dapat ikahuya mo ang hindi dapat mo nga ikahuya ang gospel, hindi mo dapat ako ikahuya sila ni Paul sa kay Timothy, but kinahanglan nga hindi ka man manging kahuyanan sa gospel. So meaning mga turan, Paul is now saying to Timothy, don't be ashamed to the gospel. Previously, mga tulan, si Paul nakasiling, Timothy, don't be ashamed of the gospel. Don't be ashamed of me. But in this verse, mga kauturan, in these two verses, makita natin na si Paul nagahambal naman kay Timothy, don't be ashamed to the gospel. Hindi ka dapat maging kahuyanan, hindi ka makahatag sa kahuyanan sa gospel. Mga kauturan, tandaan tagid ni, that no one can put a dirt to the gospel. Because hindi kita naghimo sang gospel. Wala sang may naghimo sang gospel, kundi ang Diyos mismo. But pwede kita manging makahatag sang kahuyanan. Pwede kita manging kahuyanan sang mayong balita. That's what Paul actually is saying in these verses, mga turan. Because siling niya, kung manging kahuyanan ikaw sa gospel, then hindi ikaw manging galamiton sa Diyos. But mga turan, makita natin that in these verses, mga turan, si Paul nagtudlo kung paano kita manging galamiton sa Diyos. In verse 20, mga turan, nagsiling si Paul, but in a great house, gingamit ni Paul ang isa kadako nga balay, nga manging example
kung paano niya ma-convey ang message, mga turan, kung paano niya matudlo kay Timothy, kag hindi lamang kay Timothy, kundi sa aton man mga anak sang Dios, sa aton man mga believers, mga turan, sa aton nga mga galamiton sang Dios, kung paano nga isa ka suludlan, siling niya, mangin maayo, makahatag sang honor dito sa iya master, sa tag-iya sinang sina nga balay. So mga turan, tanda nga ang word nga vessel, naghambal ina sang buot silingon mga turan, suludlan. No? That is why ang isa ka suludlan, no? Makita nato lang iya ka-importante kung ano ang nakasulod dira. That is why may suludlan siya dire matur, but in a great house, there are not only vessels of gold. Hindi lamang sila niya may suludlan nga bulawan. No? There are not only vessels of gold. That is why, mga kuturan, sa isa ka balay, sa isa ka dako nga balay, makita natin, mga kuturan, nga ina mga suludlan nga malhalon, ano ganing ginasulod dira? Mga importante nga mga butang. Amo gani ina nga dira sa center table sang aton nga sala, mga kuturan, ang ginabutang daton dira nga vessel, mga malahalon, mga matinlo, mga manami nga suludlan, ulap, butang dira ang center table. Nga man, ina naghatag sang honor sa tag-iya sang balay. That is why kita nagabutang dira sa aton lamisa nga kalanan. That is why kita nagabutang sang basurahan dira sa center table sa aton nga sala. Because ina hindi makahatag honor sa tag-iya sang balay, sa master of the house. Di nato niya kinabutang ang basurahan. Kay mahigko yang iya ginadala, mauturan dito siya nakatago ang basurahan. So amo man kita sina nga mga galamiton sang Dios. Kita nga mga niluwas sang Dios nga iya dapat gamiton, mga katuran. Sila nga diri gintuduan nga diri, if a man therefore. So Paul, mga katuran, naghatag sang hint or advice kay Timothy na para siya magamit sang master sang Dios, sa buluhaton sang Dios, mga katuran, no? Sila nga diri, if a man therefore purge himself from this. Mga katuran, tandaan din. Before I continue, I will ask you, mga katuran, paano kita mangin galamiton sang Dios? Paano kita mangin galamiton sang Dios bisan sa sining panahon sang crisis? Paano kita mangin useful, mga uturan, sa buluhaton sang Dios even in this time of crisis, mga uturan? So, siling ni Paul, mga uturan, if a man, therefore, hindi lamang ini naghahambal para kay Timothy, yes, si Paul nagsulat kay Timothy, but mga uturan, tanawon aton mga uturan, hatagan ini sa atensyon sila, if a man, that includes, mga uturan, everybody, nga ginagamit sang Diyos, nga ginluwas sang Diyos, for His purpose, for the work of the ministry, for this, masiling natin mga uturan, mystery, nga ginhatag sang Diyos, sa sininga dispensation sang grace, nga sa diin, ibuwali natin si Christ. According to the mystery that was revealed to Paul, mga uturan. Sining niya, if a man therefore purge himself from this. What are these things, mga uturan, that a man should purge himself? Because if a man purge himself from these things, sila ni Paul, he shall be a vessel unto honor. Sila niya sanctified and meet for the master's use and prepared unto every
good works. What are these things? Maginahambal ni Paul that a man, that a believer should purge himself from these things. Mauturan, kung aton tanawon mauturan, sa babaw sina nga mga verses, siling ni Paul mauturan, study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, verse 15, rightly dividing the word of truth. In this verse, mga uturan, Paul has given us, mga uturan, the remedy how to avoid, mga uturan, sang masiling naton wrong doctrine that siling nga iyagin state, mga uturan, in the next verses. And that is to study and to rightly divide the word of truth. That was Paul's remedy, mga uturan, sa mga sunod nga mga verses, ngayagin sulat sa sining nga chapter. Sining nga, but shun profane and vain babblings. So, mga uturan, first, mga uturan, number one, mga uturan, nga butang, that we should purge ourselves, mga uturan, from these things, mga uturan. Number one, purge yourself from wrong doctrine. Para kita mangin vessel unto honor, mga uturan, ready for the master's use, we, believers, should purge ourselves from the wrong doctrine. Sila nga diri, mga uturan, verse 16, but shun. The word shun means avoid or purge or cleanse yourself from, sinedering, shun profane and vain babblings. Avoid useless, vain words, for they will increase unto more ungodliness. The reason, mga uturan, Paul instructed us, mga uturan, to avoid, to shun profane and vain babblings because it will increase more ungodliness. Makadugang sang hindi pagka-Diyos nun, meaning, mga uturan, ang mga tao nga makabati sinang mga babbling, sinang mga words that are profane and vain, will learn nothing from it, mga uturan, but to increase ungodliness. To increase ungodliness. What are these words, mga uturan, that are considered by Paul as babblings? Sinadiri? Verse 17, and their word. Another reason, mga uturan, that we should avoid profane and vain babbling because their words, meaning their teaching, mga uturan, their preaching of the word will eat us that's a canker, or will eat us like a cancer or a gangrene. Nakita na kumuturan sang gangrene, na bilang cancerous na siya, mga uturan, nga kung may ara ka na gani sina, makita mo nga ginakaon ang part sang imulawas kung di na siya. So amoy ning mga words nga profane, nga babblings, mga uturan, nga vain, nga siling ni Paul, shun or avoid it, mga uturan, or purge yourself from that word, from that babbling words. Because, mga uturan, siling nga nila, and their word, meaning, mga uturan, somebody teaches that word. Meaning somebody teaches that doctrine. There, kung silingon, may nagapanag-iya sa sina nga doktrina. Sina nga babbling words. Sila nga, and their words, who are they, mga uturan? Sila dire, will eat as does a canker, of whom is Hymenaeus
and Pilatus. Amo ni sila mga turan nga mga teachers, mga preachers nga nagahambal sa mga bubbling words mga turan nga pareho sang cancer, gangrene nga nagakaon excuse me, nagakaon sang parte, sang lawas, sang tawo, mga turan, especially sang aton heart, sa aton mind, mga turan, nga mag-increase lamang sang ungodliness sa aton mga kabuhi nga mga Kristohano. Sila ni Paul siya, avoid them, avoid those doctrine, purge yourself from that false and wrong doctrine. Okay. Then, mga turan, Paul gave, to avoid that, mga turan, to avoid that false, wrong, profane, and vain doctrines or babblings or words that Hymenaeus and Pilatus, mga turan, teaches or preaches, Paul, mga turan, said in verse 15, study. To study. Should, mga turan, let us study the Word of God, the Bible, to show ourselves approved unto God. Sila diri, a workman that needed not to be ashamed. Timothy, or sino man ang ngalan mo, a workman, you are a workman. If you don't want to be ashamed, Paul has an advice to you. Sila dire, rightly dividing the word of truth. We should divide the word of truth. Meaning, mga turan, let us find the words, the instructions that are to us, and apply it to ourselves. Then, let us read and learn the instructions that are not for us sa Biblia, so that we will know, so that we can learn from them, mga turan, so that we will be able to avoid, shun, profane, and vain teachings or doctrines. Mga turan, hindi lang si Hymenaeus ang nagatudlo sini nga vain, profane doctrine. Even today, mga turan, many preachers, many people claiming to be the servant of God, many people claiming to be the preachers and teachers of God, pastors of God, mga turan, but they are actually teaching wrong doctrine because they do not know how to rightly divide the Word of God, because they do not apply the remedy how to shun and avoid the profane and vain babblings of the false teachers, mga turan. That is why many people are deceived today, mga turan. Many people sitting at the pew in front of a teachers, of a minister, of a pastors that are deceived because their teachers did not rightly divide the Word of God. And mga turan, listen to this. If you do not rightly divide the Word of God, you automatically, or I am sure, that you are wrongly dividing the Word of God. And that is very dangerous, mga turan, because the doctrine, the instructions that are not for us, mga turan, igatudlo nato niya sa mga tao nga hindi na natami para sa ila. And that is very dangerous, mga turan, because many people of today, mga turan, there are so many people that went to church and do not study, but do not study the Word of God for themselves. They just rely to their pastor, they just rely to their minister, they just rely to their teachers. But the truth is that if you do not know how to rightly divide the Word of God, now to run, tendency that God cannot use you. Why? Because, mga turan, you did not purge yourself from that profane and vain doctrine that was preached by Hymenaeus, that was preached by Pilatus,
and that is being preached by the false teachers of today. Sino din mga katuran? Who? What is this babblings mga katuran? Naging tudlo ni Hymenaeus and Philetus. Who, concerning the truth, have erred. These two ministers, these two preachers, mga katuran, have erred, according to Paul. Nagsala. Meaning, mga katuran, they were teaching the wrong doctrine. They were teaching the false doctrine, mga katuran. They were teaching unbiblical teaching. Ano ang mga katuran ang itulo nila? Saying that the resurrection is past already. Mga katuran, tanawla. The next phrase, mga katuran, is masilin natin very dangerous. To them, in those days, and to us, mga katuran, in this present time. Why? Because in and overthrew the faith of some. Mga katuran, that some, mga katuran, can compose hundreds, even millions of people, mga katuran, nga kung tani ara na sa faith, ara na sa pagtuo, sa gospel, apang nagpalayo, tungod silang sala nga doktrina nga gintudlo ni Hymenaeus and Philetus. You may say, wala man ko yung nagtudlo nga natapos ng resurrection. Teachers may say, aba, hindi ko na upod kay way man ko nagtudlo natapos ng resurrection. Kabalo ko yung resurrection, palabuton pa. No? Well, lain man niya ang gintudlo ko, hindi man pares kay Hymenaeus, but mga turan, listen to this, mga turan. Ha? False doctrine or wrong doctrine, mga turan, hindi lamang ininggin tudlo ni Hymenaeus. Isa lamang ini sa mga wrong doctrine nga nag-overthrow, mga katuran, sang faith, sang madamo nga mga believers kung tani nga arat na dira sa kaluwasan. Nga man, mga katuran. Subong, mga katuran, kadamo sang doktrina nga makonsider naton pareho siyang gintudlo ni Hymenaeus nga mga wrong doctrine. Some might say, mga katuran, some religious group, mga katuran, will say, if you do not do good works, you will never be saved. That is, mga katuran, one of the examples sa masilin nato nga wrong doctrine, mga katuran, nga ginatudlo sa subong nga panahon. Parehas ang gintudlo nila ni Hymenaeus nga natapos na kanong resurrection. Apang, mga katuran, the same, mga katuran, kung ano ka dangerous atong gintudlo ni Hymenaeus, amuman ka dangerous ang ginatudlo sa ibang mga religion subong, mga katuran, nga naghahambal nga ang tao hindi maluwas kundi maghimo sa mayo. Katuran, you want me to mention sang sila ang mga religious group? Almost all, mga katuran, naghahambal nga hindi maluwas kung hindi ka maghimo mayo. That is why, mga katuran, kung magbisita ikaw sa mga kabalayan, mga katuran, and will conduct a Bible study, mga katuran, for how to be saved, mga katuran, by believing the gospel that is found, mga katuran, in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, mga katuran, kabudlay sila tudloan kay nga hindi mahimo lang tayo mayo nga buhat para kita maluwas. Basi pa lang maluwas kita. Basi pa lang. Ang iban kasi di maluwas gid ko kay mayong buhat ko. Mga katuran, that is profane, vain babbling, mga katuran, from a false teachers, from a false religion, from a false denomination, mga katuran. Timasilin lang kita. Ano bakit? Halimbawa, there are group or religious group, mga katuran, that tells us, mga katuran, kung hindi ka magpabaptize, hindi ka maluwas. You have to put your trust in Jesus Christ, believe in Jesus, then have yourself to be baptized by water in order for you to be saved. That is a false doctrine.
Pareho lamang inaasang gintudlo ni Hymenaeus at ni Pilatos nga ang resurrection na tapos na. It is a false doctrine that will lead people to hell. And that is very dangerous, mga turan. And if we believers of Christ, mga turan, will not be careful kung ano nga mga mensahe, kung ano nga mga doktrina ang aton ginadala, mga turan, yes, we can serve God sa aton nga gusto, mga turan. But it will never please God. You will never be a vessel unto honor that will give honor to your master, and your master definitely will not use you, mga turan, in his ministry, in his work that was given to Apostle Paul, and we Christians should continue until the day of rapture. Mga turan, ha? Ano pa nga mga doktrina? Mga turan, there are so many doctrines, mga turan. Ano pa nga hindi kita maluwas kung hindi kita magsimba sa adlaw nga Sabado. Mga turan, it's a false doctrine. The Bible says, mga turan, that by believing, not by saying, not by observing a holiday, kita maluwas, but by believing sa gospel, sa mayong abanta, nga ginhimo ni Kristo, mga turan. Amo lamang inang pamagi. That is why, mga turan, ini nga gangrene, nga cancer, nga gintudlo ni Hymenaeus, nga gintudlo ni Pilatos, mga turan, ginatudlo maghihapon sang madamo nga mga religious groups subong, mga turan. But by the way, mga turan, sad to say that even Baptists, mga turan, are also teaching wrong doctrine. There are some Baptist group, mga turan, saying you cannot be saved if you don't give your tithe. You cannot be saved if you don't give your first fruit. You cannot be saved if you don't give your offering, love offering, what and so and so. Mga turan, there are many groups of Baptist groups, mga turan, denomination, that are saying, mga turan, you can be saved by saying a prayer. You can be saved, you are saved because you forwarded in front of the church and said a prayer. Mga turan, that is wrong doctrine. That is false doctrine, mga turan, because the Word of God is very clear that in this dispensation of grace, a person can only be saved by believing the gospel. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amo lang inaang makaluwas sa imo subong. Why na sang iban? Hindi ka maluwas, pinagi sa pagpangamuyo mo, Lord, akon ikaw batunon nga akon maluwas. No. That is now your effort. You are doing something in order for you to be saved. Hindi ka maluwas kay nag-forward ka dito sa tubangan, mga turan. But by just believing the gospel, mga turan. By believing what Jesus Christ did on the cross, mga turan. That is your salvation. Mga turan, tandaan gini. There are some people, members of denomination, that believe that they are saved because they gave their tithes. Makotoran, that is the problem if you do not rightly divide the word of God. Paul said that we are no longer under the law. Meaning, mga turan, all practices of the Jewish people, by the way, mga turan, ang nag-practice lang sila, Jewish people, hindi man ang mga Gentile. Meaning, mga turan, we Gentiles, even in the times that tithing was being enforced to the nation Israel,
Gentiles during the time are not included, are not forced, were not forced to give their tithe because they are not part of the covenant that God had given to Abraham. They were outside of the promises that God had given to Abraham. That is why, mga kauturan, they were not included during the time. How much more, mga kauturan, in this time of grace that Jews and Gentiles are no longer under the law. Because, mga kauturan, tithing, mga kauturan, first fruit, were given only to the Jewish people when they were under the law. But now that they are under grace, mga kauturan, they are not forced to give their tithe. Why enforce it to the Gentiles na hindi malang included sa promises ng Diyos? Mga kauturan, tandaan tayo ni, those who are watching right now, mga kauturan, tithing, first fruit, love offering, mga kauturan, whatever is that, mga kauturan, ilahambal dira mga kauturan, you are not required to give that, mga kauturan. Nobody can force you, mga kauturan. Read, mga kauturan, sa sininga panahon, may ara kita set or system or instruction to be followed, mga kauturan. Pag mabasa natin ina, mga kauturan, sa instruction ni Apostol Paul from Romans to Philemon, mga kauturan. I am not telling you not to give. I am telling you not to tithe, not to give first fruit. But you have to give to your church. Tithing and giving is different, mga kauturan. So if you are teaching that kind of doctrine, mga kauturan, forcing your members, you are teaching sa mga siling natin, mga kauturan, sa gangrene. Words that are likened by Paul to a gangrene, to a cancer. Ang siling natin, mga kauturan, in verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Mga kauturan, nevertheless, ang Diyos na kabalo, kung sino, kag ginsilyuhan niya, ang iya mga katawhan, mga kauturan, siling natin, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that name it. The name of Christ depart from iniquity. Ano ang iniquity, mga kauturan? Mga kalautan. Kapag tudlo sang wrong doctrine is considered by Paul as iniquity. Forcing Christians, believers of today, to give their tithes, which is not, is a wrong doctrine, and that is iniquity. Inang ginahimo naton nga puwersahon naton sila magbayad sa ila tax by giving 10% of their income, mga kauturan. That is iniquity. Then sila yung mga kauturan, depart from iniquity. We should purge ourselves from these things, from wrong doctrine, mga kauturan, so that, mga kauturan, the master of the house, the God of heaven, can use us as vessel unto honor. Number 2, mga kauturan, number 2. Let us read verse 22. Sila niya, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of pure heart. Mga kauturan. Number 2, to be used by God and to give honor unto God, mga kauturan. Flee, purge yourself from youthful lust or youthful desire, if you will.
Youthful desire. What is youthful desire? Mga turan, when Paul, mga turan, speaks of this word, mga turan, youthful desires, actually, he was speaking about the conduct of an individual. Mga turan, kung paano kita magkabuhi. No? Naghambal si Paul sa pagkabuhi sa isa ka individual. Paano siya magginawi, mga turan. And he mentioned, mga turan, youthful lust or youthful desires. Meaning, mga turan, Paul is saying that to be a vessel and to honor, sanctified, and meet for the master's use, Paul is saying that purge yourself from sensual pleasures and the inclination to gratify the appetites and senses of the body. No, ito rin. Kung sila ni Paul, likawi, i-purge na ito na atong paglingon, ha? Sang mga desires, sensual pleasures, no? Nga mga turan, it is normal for a person to incline sa masilin naton, sa mga butang nga maka-satisfy, maka-gratify sang appetite sang aton flesh, sang aton unod. And what are these, mga turan? What are these things? Number one, pride. Kung silingin ni Paul, purge yourself from this. Pride. Mga turan, sometimes we are so prideful that we cannot humble ourselves sa pulong sang Ginoo. And I do believe that many people right now, mga turan, nagapatubo sang ila kaakig, sang ila hatred, kung makabati sila sang study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Because I give unto them the correct meaning of how to rightly divide. Because for so many years, mga turan, many of us, mga turan, nagabasa ng siningapulo, rightly dividing the word of truth, but we do not know how to rightly divide the word of truth. Kag mga turan, if you learn about this, mga turan, rightly dividing the word of truth, may ara kita Bible study every Friday night, so you can watch and join me in that Bible study kung paano kita makatuon how to rightly divide the word of truth. Every Friday night at 7:30, may ara kita nga Bible study, no? So you can watch it online. Samtang hindi pa kita congregate sa isa ka lugar dito sa Altagracia. Abang kung pwede na, you can join us dito, mga turan, as we study rightly dividing the word of truth. Okay? So, number one is pride. Meaning, mga turan, Paul is admonishing us, believers, to avoid or to purge ourselves from pride or from being prideful. Matanda, mga turan, that a person, mga turan, puno sang pride, mga turan, is that hindi na kita makabaton sa pagtudiya. Bisan sa pulong sang Diyos, tungod aton nga natindugan, ang madugay na naton nga nabaton, natunan tamana kung diin, natunan sa Bible school, natunan sa aton pastor, hindi tanan na pagbangkuhon kay nga aman. Di mo na natudlo sa amon. Apang mauturan, tandaan tagid ni mauturan. That if you are standing in front or before a minister that do not know how to rightly divide the word of God, you are standing in front of a person that is accursed by God. Why? Because he is teaching a different gospel. A different gospel, not the same with what Apostle Paul preaches during his ministry, mga turan. Di ka mamakig sakon.
Siling na iyan sa Biblia, sa Galatians. Siling dira, even we, or angels from heaven, preaches another gospel, let him be accursed. And makuturan tandaan tigit ni. Damo sa ato nagatudlo gihapon sa pumauturan. Sang mga doktrina, gospel, nga para lamang sa mga Hudyo, gospel nga para sa ages to come, ginamix naton sa gospel ni Paul sa sining dispensation of grace. And mauturan, it can never be mauturan because mystery cannot be mixed with prophecy. Mauturan, sakto nga panahon, mauturan sang panahon sang mga Hudyo, ang siling ni Kristo, I was sent but only to the lost sheep of Israel, mauturan, sina nga time, why gidlabot ang mga hintel kung anong ginahambal ni Kristo. Why labot ang mga hintel? Sa tira na lamang, sang si Stephen ilagin bato, that was their fall. Pag siling dira, mauturan sa Romans 11:11, salvation is come to the Gentiles. Nangin importante na mga hintil sa sinangatay. Kag ginhatag ni Kristo ang doktrina nga para sa aton sa subong sa sining dispensation of grace, mauturan, sa kay Paul, pag insulat ina ni Paul, mauturan, from Romans to Philemon, mauturan, amoy na ang tailored fit nga instruction to us, believers, in this dispensation of grace, mauturan. That is why, mauturan, tithing is not for us today because we are in this dispensation of grace. We are not under the law. Pero matingala ko bala mauturan, no? May mga preachers na masiling nga, yes, salvation mo subong is by faith alone because you are no longer under the law. Yes, that's correct. But when it comes to giving mauturan, ang tithe hindi lang na yan inyong paghilapti. Bisan under the law pa na yan, ibutang tala na diya gihapon sa panahon subong ang tithe. Oh, nga ang mauturan. Anong motibo mo sila? Ano ang tinutuyo mo sila mauturan? Is that right? Ano ang ginaproteksyonan ta sila mauturan? The church, the body of Christ, or our personal interest? So sila dire, flee youthful lust, mauturan. What is youthful lust, mauturan? Sila ni Paul, purge yourself from sensual pleasures and the inclination to gratify the appetites and senses of the body. Number one, pride, ambition. That is why, mga kauturan, it is not bad to have an ambition, mga kauturan, if it is according to the will of God. But, mga kauturan, sometimes, ang aton nga mga ambisyon, mga kauturan, it becomes, mga kauturan, sang aton nga idol. Why? Sometimes, mga kauturan, the focus of our preaching, mga kauturan, is to build and edifice, mga kauturan, big edifice, mga kauturan, big buildings, mga kauturan, then compromise the truth, the doctrine, mga kauturan, nga dapat lamang itudlo sa mga tauhan. That is why, mga kauturan, we cannot set aside tithing, first fruit, mga kauturan. Do not lie to me, mga kauturan, and to God. What is your intention for teaching your people to give their first fruit? Because we will build an edifice for the glory of God. That is their ploy, mga kauturan, for the glory of God. Oh, really? For the glory of God? Or for your glory? So that I can buy a that is for your glory. Sila ni Paul, mga kauturan? Vain glory. Sensual pleasure. Pride, ambition, mga kauturan, that will
put us into pedestal kung aton malabot in exchange sang true doctrine nga dapat naton itudlo sa aton mga tauhan. To have glory for ourselves. But maturan, that is not true glory but vain glory. Makuturan, akong kamutanahon makuturan. Akong kamudalon sa isa ka verse kung paano si Paul makaturan nagsiling, I glory to this, makuturan. Paul did not glory, makuturan, sa madalagko nga mga building nga iya mapatindog. Si Paul, makuturan, wala naghandom, nag-ambition, makuturan, nga makatukod sang iya kingdom, makuturan. But makuturan, tanawa kung paano si Paul makuturan, nag-glory sa iya kagalingon, makuturan. Sila niya si dire, 2 Corinthians chapter 12, verse 8, for this thing, I besought the Lord. Paul, makuturan, may ara siya thorn in the flesh. Actually, it was not very clear, makuturan, kung anong ginamin ni Paul pag sila niya thorn in the flesh. Some commentators, makuturan, commentaries, speaks of a disease in the flesh, makuturan, in the skin, nga nagtubo kay Paul, makuturan. And he prayed 3 times that the Lord will take that from him, makuturan. Or other commentators, makuturan, said that thorn in the flesh, makuturan, Paul actually is speaking to those people wherein, makuturan, everywhere he preaches the word of God becomes an opposition to him. Become his enemy. People who oppose the preaching of the word of God, makuturan, because it is true in the life of apostle that everywhere he goes, makuturan, everywhere he went during the time, makuturan, preaching the gospel, there are people, makuturan, that will oppose him and will plan to kill him and destroy him, makuturan. But, makuturan, listen to this in verse 9. And he said unto me, he prayed to the Lord that this thing, makuturan, will be taken from him. He prayed thrice or 3 times, makuturan. But in verse 9, makuturan, listen to this. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength made perfect in weakness. For most gladly, therefore, I most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Makuturan, tarabla. Pride, makuturan, never the glory of God will dwell in us, makuturan, because of pride, because of ambition, makuturan. Because of ambition that will give us vain glory. But ano sila ni Paul? Sila niya, most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Din si Paul, makuturan, nagkaangkon sang glory. Sa ano nga pamagi si Paul, makuturan, nagkaangkon sang glory? By building big edifice, makuturan. By building big buildings, makuturan. Sa pag-ambisyon, sang ambisyon sa iban, makuturan, sa tuod lang, no? Makadilis maya subong. Sa mga tao, nga gina-consider nga fathers of faith sa sininga panahon. Because they encourage the servants of God nga wala-wala, nga maghanduman, nga makaangkon sa mga dalagko, mini copper, lagko nga mga building, para makaangkon sila sang glory nila nga kaugalingon, makuturan. That is why, damo ang nag-aatras, nga nagapangalagad sa Ginoo, nga sa una nang mga tuod, apang subong, nakaduha-duha sang ilang pag-alagad, ayhan, wala kong intawag sang Diyos, kay nga hindi ko yan makapatukod building, nga hindi ko yan makabakaluti,
nga hindi ako yung makabakal Mini Cooper, nga hindi ako yung makabakal bisan tricycle. Kaya nga man makuturan. Because ang atong glory, ginbutang naton dira sa mga material nga butang that will not last forever. Makuturan si Apostol Paul din siya nag-glory mga kuturan in his infirmities. Sa iya mga kaluyahon para makita dira ang kakusog kag ang gahom sang Dios sa iya kaluyahon mga kuturan. Mga kuturan sa tuod lang, mas nagadayaw ako, mas nagabilib ako sa mga tao nga bisan wala nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo kaysa mga tao nga nagaalagad lamang tungod may dalagpo na sila nga mga building pag dira nabutang ang ilang mga glory, ang ilang paghimaya sa ilang pagbulingon. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Siling kung kisa, kung ara kita sa kuluyahon, makapaminsan kita daw wala kita. No? Makasiling kita sa daw wala man, daw hindi ko ginagamit sa Ginoo. Daw hindi mag-glorify ang Diyos sa ako, mga turan. Why nag-glorify ang Diyos kay dako ang building nyo? Sa tuod lang, ginapanghambog nyo na nasubong. Ginabutang nyo pagalingon sa babaw tungod na sinang na-achieve nyo, sinang mga ambition nyo, mga turan. But God, mga turan, has not been glorified because of it. Sila niya? Then, mga turan, Paul, mga turan, give us also the remedy how to purge ourselves from the youthful lust or youthful desire. Paul said, but follow righteousness. Mga turan, mga turan. The time we baptize ourselves, mga turan, or we yung tawag ba nga ilublob naton ang atong kaugalingon sa pagsunod sang matarong mga turan, the more mga turan nga nagadutay ang aton mga youthful desire. That is the solution mga turan. But follow righteousness, faith, charity, peace, and justice mga katuran. Meaning mga katuran, we should live our life, our conduct, mga katuran, should be righteous in all things. We must have justice in everything. In every dealing may ara kita, katuran, we should be just. Sino niya dira? Follow righteousness, justice. Then, mga katuran, we will have peace, love, peace, and them that call on the name of the out of the pure heart. Number 3, mga katuran. Number 1, how to be useful and how to give honor to the master paano kita maging vessel unto honor. Number 1, purge yourself from wrong doctrine. Purge yourself from youthful lust or desires. Then number 3, mga turan, purge yourself from the norms of future evil generation. Thirdly, mga turan, purge yourself from the norms, N-O-R-M-S, from the norms, from the model, from the practices of future evil times or generation. Chapter 3, mga turan, this know also that in the last days, perilous times shall come. Mga turan,
Paul, mga katuran, nakita niya that there will be a change of times, mga katuran. Maybe, or most probably, during the time of Paul, mga katuran, hindi pa niya makita ang perilous time. Wala pa nag-appear, hindi pa ini normal sa iyang panahon, sa panahon ni Timothy. But Paul, mga katuran, naka-intindi that in the last days, mga katuran, there is a system that will be normal practice, that will become a normal practice to that generation, to the people who are living in those days, mga katuran, in that future generation. And mga katuran, Paul was giving warning to Timothy, to the young preacher Timothy, maybe 30 to 40 years old Timothy, mga katuran. Meaning, Paul, mga katuran, nakita niya nga, this young man, mga katuran, will outlive him. Mga katuran. Because Timothy during the time was only 30 to 40 years old. And definitely, mga katuran, Paul believes that Timothy will outlive him. Kagkabalo si Paul, nga ini si Timothy makalabot sa malawig pa nga kabuhi, kag pwede nga ini si Timothy makalabot sining last days, nga gin-characterize, mga katuran, ni Paul as perilous times. Mga katuran, ano bala ang normal nga kabuhi sa sining last days nga future sa nga time ni Paul, mga katuran, ni Timothy, nga sila ni Paul perilous times? Ano bala ang normal sa sina nga time, mga katuran? Nga norms, normal nga practices sa sini, mga katuran, nga gin-describe diri ni Paul, normal na sa aton panahon subong, mga katuran. Makita naton sa aton nga panahon subong, mga katuran. Sila niya direct verse 2, mga katuran. For men shall be lovers of their own selves. Paul, mga katuran, sila niya, purge yourself from the norms of future evil world or generation. Ano ba lang normal sa sining last days, mga katuran, nga makita naton? It is normal, mga katuran, to people to love themselves. Mga katuran, tandaan tayo na, amo na makita naton subong. Sa sinilang, mga katuran, sa natabo sa aton, sa sining COVID-19, pagsugod lang sining, mga katuran, pagsugod lang sa quarantine, mga katuran, dira natin ma-observe kung paano ka palangga sang tao ang iyalang gid kaugalingon. Pag sila nga quarantine, kadto sa supermarket, tanan nga alcohol, halos kumprahon niya tanan, waay labot kung ang iban may ara pa mabakal or wala na. What is that, mga katuran? For men shall be lovers of their own selves. Huwag siya labot kung mapatay man ang iban, mo contaminate man ang iban, basta siya ang alcohol sa ila tambak, ang tanan nga sanitizer ato sa ila, ang pagkaon, maimti man ang shell, magturan sa supermarket, why siya labot, basta ato, maman magturan, for men shall be lovers of their own selves. Amoy na, mga turan, ang nagka-characterize sa sining last days, mga turan, nga nangin normal, na pamaagi, na gina-practice sa mga katawan subong. But, mga turan, siling ni Paul, mga turan, his advice to Timothy, his advice to us believers, siling niya, para magamit ikaw, nga vessel, nga makahatag sang honor sa Diyos, siling niya, purge yourself from that evil, from the norms of future evil generation. Nga hindi ka makabuhi sa amo sina. Kung amo na yung ilang pagkabuhi, i-purge sa imo kaguligon, hindi kaya mag-amo sina nga klase, hindi kaya mag-intra sa normal nga practice nila, lainon mo yung imo practice. Butsilingon, mga turan, kung ikaw ay magkanto sa supermarket, kag na ara dira damo alcohol, kuha lang sa imo kinahanglan,
tigan iman iban. Because the norms, mga turan, the normal practice of these last days, mga turan, is characterized by, ano gani? Men shall be lovers of themselves. Kag kung lover ka na sa imo kagalingon, ang punon mo na lang ang tanan para ikaw na lang mabuhi. Bahala na iban magkalamatan. So, ano pa sila niya dire? Lovers of their own selves. Mauturan makasunubo. How covetous people are of this time, mauturan. Kung paano nyo nakita ina mauturan nga truth, nga normal sa subong pamag. Ang tawal lang mauturan. There are people that they can afford makaturan. But still, di covet makaturan sa mga butang nga dapat na ikagdalon dito. Ang mga balang makaturan nga kabaga mo. SAP, Social Amelioration Program. Ining Social Amelioration Program sa buong makaturan sa gobyerno, mas damo ang gamo nga nahatag, mas damo ang reklamo nga nahatag kaysa dapat magpasalamat sa gobyerno. Mas damo nga reklamo ang nabaton sa gobyerno, mas damo nga away, lalis ang nabaton sa gobyerno kaysa tao nga nagsiling, gobyerno, salamat sang imo kaayo. Naman, because most people bauturan, it is normal sa sining last days nga ang tao mangin covetous. Di covet mga turan. Sa bisan tani, hindi na para sa ila, kay kasarang man sila. May mga tao nga nagareklamo, nga sila lang nga mga pobre, kami man naghatag taxes. Yes, pero kung kasarang ka naman lang, you yourself, magturan, nakasarlang, nakabalo, na mas damo ang nagkinahanglan, nga hindi mo na lang ina ma-provide sa ila because it is a normal practice in this evil generation nga gitawag last days sa panahon nila ni Timothy nga ang tao mangin covetous, boasters, proud, blasphemers, without natural affection. Speaks of distortion of natural use, mga turan. That is why damo agi, damo tumboy. Truth breakers, mga turan, san o ka lang ginakakita. Nga damo na gid ang agi. Huwag na gid mahuya, magwa, tumboy kagagi. Sa sininga time naging hambal ni Paul, that men shall be lovers of their own selves. Sa sininga last days, mga turan. Hambalog na ka, mga turan. 20 years ago, 25 years ago, 30 years ago, pila pa lang nga yan edad ko sa tuman? Kung makakita ka agi, dako na nga istorya. Kung makakita ka agi sa tunga time 30 years ago, 20 years ago, daw nakakita ka aswang. Kapang subong, kung wala kakita agi sa sininga panahon, ikaw na ang aswang. Ngaman. Because ining last days, mga turan, it is normal sa sininga panahon. Ang agi, normal na isubong. Sinadere, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Makuran. Ang tao subok daw wala na wala daw hindi mabuhi kung wala gadget.
Yaman. Anong ginahatag sila sa ila? Pleasure. Will you give importance to a thing that do not give you pleasure? Actually, mga kauturan, the truth is that they love their gadgets so much more than God because they love pleasures. Pleasures that this world can only give, mga kauturan. Pleasures that will not last forever. Amo na mga kauturan, ang nagkatabo-subong, they are lovers of pleasures more than God. Ang tawag lang, kauturan. Tawag lang. Sa mga tipon-tipon subong sa mga babae, mga lalaki, or mixed by kag lalaki, anong ginistorya? Butang sining kalibutan, nga makahatag sa ilasang kalipay, temporary pleasures, when you insert the Word of God, mga kauturan, during that conversation, slowly, mga kauturan, the crowd will be dispersed. Why? Because they don't love God. They do not love the Word of God. But, mga kauturan, talk about ipanghatag sa barangay. Ako na damo gatipon tayo. Ano to? Ano panghatag nila? Naman. Because makahatag na siyang pleasure sa ila. Makahatag 6,000, makahatag na pleasure sa ila. Labaw na kung hindi na pag-iban ang liquor, mga kauturan. Grabe pag ina pleasure kay pahubog na nila. Mga kauturan. That is the fact. That is the truth sa siling tayo, mga kauturan. But siling ni Paul, mga kauturan, siling niya, I will finish this, mga kauturan, siling niya, without natural affection, natural nga pagbati, nga balatyagon, ang iba lain na nagnabatyag, nagagi na siya, nagtumboy na siya, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, we despise, mga kauturan, in this present of time, mga kauturan. It is normal for people to despise what is good. Bible study. Why pulos na? Mga kauturan. That is one of the best thing to do, mga kauturan, to study your Bible. But people will say, Bible study. Despisers of which that are good. Obey your parents. By this nanay, sinang-una pa na yung ila style. Lain na yung atong subong, millennials kita iya. Sa ila yan, tinigulang pa na iya. Sa panahon na sila isang baby boomers. Okay? Yung bakit mga kauturan? Sinadiri? Having a form of godliness, but denying the power thereof. Sila ni Paul, mga kauturan, last phrase niya, from such turn away, or from such purge yourself. Turn away, meaning, mga kauturan, practice the things, the practices that are norms, that are normal today. Amoy na, mga kauturan, ang pamaagi nga maggamit kita sang honor to Him. Mga kauturan, if you are watching this morning, this broadcast, mga kauturan, ayhan, nabudlayan ikaw maghangop sang atong ginapanghambal dire. Ayhan, mga kauturan, makasiling ikaw, paano gusto ko man mangin galamiton sang Diyos. Gusto ko man makahatag honor sa Diyos, sa tag-iya sinandako nga balay, sa akon master. Kauturan, kung hindi mo pa nabatol, kung hindi mo pa natuuhan ang gospel, hindi mo pa naangkon ang kuluasan, pinaagi sa pagtuo sang gospel, sa mayong balita, never nga magamit ikaw sang Diyos.
unto His honor. Ang imo na himo na mo ini, tuuhi ang gospel. Akon imo, basahon sa imo ang gospel, makuturan. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Sino nga dire? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Deklarar ang gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Ini nga gospel, amo ang nakaluwas, mauturan. Sa sining mga tao sa Korinto, amo ini nakaluwas sa akon, amo ini nga gospel ang nakaluwas sa tanan nga nagtuo, sini nga gospel. Sini nga dire, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Verse 3, for I delivered unto you first of all, that which I also received. How? That Jesus Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So the gospel, ang mayong balita nga imo tuuhan, agud makahatag ikaw sang honor, magamit ikaw sang Dios sa iya buluhaton, mauturan, is amo sini. Nga si Kristo napatay dito sa cross, ginlubong, kag nabanhaw sa ikatatlo ka adlaw, kag kung tuuhan mo ina, kung nagatuo ka ina, nga siya ginbanhaw sang Dios, makaangkon ka sang kapatawaran sa imo sa lahat, mangin anak ka sang Diyos, hindi ka na magkanto sa impyerno, but you are justified from your sins. Tuuhi ina mga kautulan. Tuuhi ina. Amo lamang inang pamaagi nga sa diin ikaw maluwasway na sang iban. Hindi na paghulata nga magsiling ikaw, kuhaon ko anay ang akon malain nga mga bisyo. Untatan ko anay akon malain nga ginabuhat, mauturan. Hindi ina requirement para ka maluwas. Huwag isang requirement nga ginbutang ang Ginoo para ang tao maluwas, kundi magtuo lamang sa ginhimo ni Kristo, sa kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, sa paglubong sa iya, kag pagkabanhaw sa iya, kaging banhaw sa isang Diyos, kag inaamo na ang imo kaluwasan. Huwag na sa iban. Huwag na sa iban. Hindi na kinahanglan nga mga muyo ka. Huwag na requirement nga ginbutang dira. But by believing, sila dira, the gospel of Jesus Christ. Ayan sa sinayaman nga aga, believer ikaw. Natudloan kita sa una sa mga pagtudlo, mga instruction nga hindi gali para sa aton, nga para lang sa Israel. Makasiling kita, nga daw na-deceive kita. Still, mauturan. Study your Bible dispensationally by rightly dividing the word of truth. Then, mauturan, ma-amaze ka sang kamatuuran, kag sang joy, nga imong makita, mauturan, nga ang tanan gali nga contradiction sa Bible, madula. Because James is not talking to me. Paul, my apostle, is talking to me. Sila ni Paul, I speak to you Gentiles. Sila ni James, to the 12 tribes that scattered around the world. Meaning, mga kuturan, Paul, siyang naghahambal sa aton, mamati kita kay Paul, si James, si Peter, si John, ang 12 apostles, kuturan, naghahambal sa mga Hudiyo. May lain nga instruction ang Diyos para sa mga Hudiyo, may lain nga instruction ang Diyos para sa aton Hudiyo kag Hintil sa sini nga panahon sang dispensation sang grasya. Sumutingala ka siguti nga nakabala ko nga hindi na yang tithing kag first fruit para sa aton subong. Kay para lang na sa mga Hudiyo, kay sino na ginahataghaw? Sa mga Hudiyo. Hudiyo ka ha? Why ka labot? Ang aton niya is to give
what God had purposed in our heart. Grace, by grace. Mga turan. Kung ikaw members sa iglesia dira sa Altatira, I encourage you to stay faithful to the Lord. Serve Him. Preach Christ according to the mystery that was revealed to Paul. Turan, padayon kita sa Friday, sa atong Bible study. I am encouraging you to please watch sa sinang broadcast. Madamo kita sa matunan mga turan na tungod sa rightly dividing the word of truth. So, let us close in prayer. Amay kabalaan, salamat sa liwat, sa imo pulong. Salamat sa imo kaayo. Salamat kini Lord sang kaiso nga imo ginhatag sa amon to preach according to the mystery that was revealed to Paul. Thank you for that verse, mga katuran, that teaches us how to rightly divide your word. Pagkabay, Ginoo Lord, ini nga verse mangin matuod man, hindi lamang sa members ng Iglesia de la Santa Tierra, kundi Ginoo Lord, bisan pa sa mga tutuod nga nagapangita sang kamatuoran. Lord, akon ini ginatudlo, kay ini ang imo gusto ipatudlo. It is not my intention to hurt anybody, to destroy anybody, but to teach the truth of God so that we will become vessel unto honor, ready for the Master's use. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen.